Yan. Natutunan po natin last time sa Romans 9, mula sa verse 1, kung gaano katotoo si Pablo sa mga sinasabi niya sa kanyang mga minamahal na kalahi at ito nga ang mga Hudyo. Nakita natin kung gaano siya kaseryoso at talagang sinasabi niya ito ng buong habag, itong katotohanan ng salita ng Panginoon. At dito nga ay sinagot niya ang pwedeng maging objections ng mga Hudyo. Una, nga dito ay kung nag-fail ba ang Diyos sa nag-fail ba ang Diyos sa promise ng Diyos sa kanila? Kung nag-fail ba ang Diyos sa salita niya sa mga Israel? Kung pinabayaan na ba ng Diyos at kinalimutan na ba ng Diyos ang Israel? Dito, tinuturo kasi ni Pablo, alam natin na ang kagandahan ng gospel o ng grasya ng Panginoon. So, nakikita ng Israel, nag-iba na ba ang salita ng Panginoon? Nag-iba na ba siya ng kanyang pangako ngayon? At ito ay sinagot ni Pablo sa pagpapaliwanag na hindi lahat ng Israel ay tunay na Israel. Therefore, ang nakatanggap lang ng pangako ng Diyos ay ang mga tunay na Israel at sila nga ito mga pinili ng Diyos nung una pa lang. And this raises the next question. Na kung may pinili pa lang Diyos, hindi ba siya unfair nun? Ang sinasagot naman ni Pablo dito ay yung pagiging matuwid ng Panginoon at pinakita nga niya rito ang justice at mercy ng Panginoon. Ang justice na makatarungan naman talagang hatulan ng Diyos ang mga tao at lahat kasi sila entitled sa impyerno dahil ang lahat ay nagkasala. Lahat ay lumabag sa kanyang batas at ang parusa nito ay kamatayang eternal. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, namili siya ng mga ililigtas, namili siya para tubusin ng kanyang anak na si Kristo para sa parusang kamatayan dulot ng mga nakomit nilang kasalanan. At ito nga ang maliwanag na pagpapakita ng mercy o habag ng Diyos. Hindi niya ipaparanas ang dapat nilang maranasan, itong mga taong ito, bagkus ang nakaranas nito ay ang kanyang anak na si Kristo, na ipataw ang parusang kamatayan kay Jesucristo sa krus na dapat ay sa atin, na dapat ay tayo ang mga mamamatay doon dahil sa paglabag natin sa kanyang batas. Pero ginawa niya ito, pinadala niya ang kanyang anak sa krus para maging pambayad at maging substitute natin na kung sino man ang maniniwala sa ginawa ni Kristo sa krus ay talagang maliligtas at hindi mapapahamak. Kaya maliwalag dito na walang injustice at walang unfairness sa Diyos. At alam naman ni Paul na meron ulit na magre-raise na magtatanong at ito na nga yung ating magiging topic ngayon. Ang tanong na mag-i-raise ngayon ni Pablo kung namili pala ang Diyos ng kakaawaan at ahayaan niya sa kanilang mga kasalanan, bakit pa nagagalit ang Diyos? Bakit pa ang fault ay nasa tao? Bakit sinisisipan ng Diyos ang mga tao kung hindi naman masasalungat o mariresist ng tao ang kalooban ng Diyos? Yan ang tinatanong. Bakit pa nagagalit? Ba't pa tayo ibiblame ng Panginoon? At ito nga ang pag-aaralan nga natin sa verse 19 to 23. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Romans 9 verses 19 to 23. Sabi dito, "You will say to me then, why does he still find fault? For who can resist his will? But who are you, O man, to answer back to God? Will what is molded say to its molder, why have you made me like this? Has the potter no right over the clay to make out of the same lump one vessel for honorable use and another for dishonorable use? What if God, desiring to show his wrath and to make known his power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destructions, in order to make known the riches of his glory for vessels for mercy, which he has prepared beforehand
for glory. This is the very word of God, and let us submit our hearts to this truth. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, muli kami ay lumalapit sa iyo at humingi kami ng tulong, kaliwanagan ng inyong banal na Espiritu sa aming isipan, sa aming puso. Nawa ay maunawaan namin ito at mas lalong ma-appreciate namin ang iyong mga kamay sa aming mga buhay. Nawa ay dalangin ko rin na walang maging distraction, walang maging confusion, Panginoon, at naniniwala din kami na kung ano ang iyong sinabi ay hindi babalik sa iyo nang walang nangyari, walang saysay at walang kabuluhan. Maraming salamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So ang gagawin natin dito mga kapatid, hatiin natin sa tatlong parte, ang verses 19 to 23. Ang itatakil natin dito, itong mga tatlong parte na to, una, the two rebukes, pangalawa, the two vessels, and pangatlo, the two reasons. Okay? So, laging dalawa. Two rebukes, two vessels, two reasons. So, pag-aaralan muna natin ngayong umaga ay yung two rebukes. Okay? So, may dalawa tayong points. Dito sa two rebukes, ang unang puntos ay a prideful rebuke of a foolish man at a wise rebuke of the sovereign God. So, tignan natin yung unang punto. A prideful rebuke or objection of a foolish man, isang mapagmataas na pagtutol ng isang hangal na tao. So, sa verse 19, mga kapatid, ang mga objection ng mga Hudyo sa Diyos ay, why does He still find fault? For who can resist His will? Meaning, kung di naman pala nare-resist ng tao ang kalooban ng Diyos, bakit fault ng tao ang disbelief? Or in short, bakit pa nagagalit o sinisisi ng Diyos ang tao kung di naman sila pinili na maniwala? May napansin po ba kayo dito sa tanong na ito compared sa two questions? Yung first two questions na sinagot ni Paul, theologically, ito ay pwedeng maging legitimate question. Unang question, ano ba? Kung nag-fail ba ang Diyos sa pangako niya? Sa pangalawang question, kung unfair ba ang Diyos, kung namili siya before time. Pwedeng tanong ito ng isang inosente at talagang gustong ma-educate patungkol sa character at actions ng Diyos. Pero dito sa ikatlong tanong, kung bakit pa niya sinisisi ang tao, kung kalooban naman niya ang lahat, ito ay maliwanag na pagtoton ng objector ng Diyos. Yung parang nalaman na nga niya yung kanyang katotohanan ng Panginoon, parang ayaw niyang bitawan. Di ba? Nakikita niyo, parang, ba't niya pa ako sinisisi kung gusto ko itong gawin? Hindi pala niya ako pinili. Yun yung isang sign na pinapatigas ng tao ang kanyang puso at possibly hinahayaan ng Diyos na questionin ang mga believers ng mga ganitong klaseng tanong. Pwede nating tignan itong objector na ito, hypothetical objector na ito, ay isang tao na prideful at namimiloso po lang. Pwedeng hindi na nga ito hypothetical question, pero ito ay narinig na ni Pablo along the way sa kanyang pagmi-minister. So maliwanag, may dalawang kind of questions. Ano? Una, innocent and sincerely to know God. Kino-question ang Panginoon sincerely. Kasi gusto niya talagang matuto. Example na lang neto si David. Sa Psalms 13, di ba naalala niyo yun? How long must I struggle with anguish in my soul? With sorrow in my heart every day. Di ba patanong ito sa Diyos? Pero makikita natin sa following verses, nagtitiwala pa rin si David sa pag-iingat sa proteksyon ng Panginoon. Ganito rin yung tanong ni Mary kay Angel Gabriel. Sa Luke 1:34, how will this be since I am a virgin? Ito yung sinabi ni Gabriel na kay Mary na ikaw ay may isisilang na sanggol at ito ay si Jesus Christ. So ito yung pagpapakita na itong tanong ni Mary ay may pagka-amaze sa Panginoon at desiring na ma-educate siya. Bakit ako? At paano ito mangyayari? So may amazement doon. Naniniwala siya. Unlike sa second type ng pagtatanong sa verse 19, katulad ng verse 19,
na hindi para ma-educate ang puso nila, ang isip nila, pero para mag-protest. Magprotesta sa Diyos. Isipin mo nga nagrarally, bakit mo ginagawa sa amin to? Eh, ikaw lang naman ang may gusto na ito. Kaya kami nagkakasala. Again, hindi sila pinilit na magkasala. Yun talagang desire ng kanilang puso. Ang lumaban, magrebelde sa Panginoon. Ito yung pridefully to argue with God. Sino yung nakikita natin nagtatanong ng mga ganito? Yung Pariseyo kay Kristo. Yung pag-despise nila kay Kristo at sa teachings niya. Dahil sila ay opposed sa gospel. So itong questions na ito, sa verse 19, itong hypothetical objector ni Paul ay pagpapakita ng pagre-ridicule. Mocking. At in a way, ang tanong na ito ay insulto sa Diyos. Madalas nating makita ito sa account ni Kristo, di ba? Pag kino-corner siya ng mga Pariseyo, Saduseyo, na humahanap ng butas para maging laban kay Kristo sa paraan ng pagtatanong. At natutunan nga natin yan, lalo sa inaaral natin sa Gospel of John. Napakaraming pagmamak kay Christ, even ng kanyang mga kapatid. Dinidespise siya, pinagtatawanan siya, hindi siya pinaniniwalaan nung una. Eh sabi ni Jesus sa John 5:23, whoever does not honor the Son, does not honor the Father who sent Him. Meaning kapag hindi ino-honor ni naman si Kristo, hindi rin nila ino-honor ang Ama. At mas sinabi pa ni Kristo ito sa Luke 10:16, the one who hears you, hears me. And the one who rejects you, rejects me. And the one who rejects me, rejects Him who sent me. Meaning, ang hindi nakikinig kay Kristo at nire-reject siya ay pagre-reject din sa Ama. At pati ang pagre-reject sa pagpipreach kay Kristo, pagre-reject sa mga preachers na nagsasabi ng katotohanan ng salita ng Panginoon, ay ang pag-reject din nila kay Kristo mismo. Hindi lang sa mga preachers. Ito ay paglaban nila mismo sa Diyos ng Biblia. So, ganito ang nangyayari dito, mga kapatid, sa oppositions ni Pablo sa paglalahad ng gospel. Mainly, ang ina-argue ng mga objectors na ito ay hindi si Paul. Pero makita natin, ang Diyos talaga. At kung ikaw, ganito rin ang objections natin. Nawa ay magbigay liwanag itong mensahe sa ating puso. Na kung ina-argue natin ang mga katotohanan na nababasa natin sa Bible at pinapalitan natin ang mga preferences, ang ina-argue natin ay ang Diyos mismo. Baka naman hindi ganyan. Plain and simple. Yun ang nakasulat. Kung ayaw natin gawin, hindi dahil sinabi ko, pero ito ay sinabi sa atin ng Panginoon. So ang punto, mocking questions rooted in pride are arguments against God. Nakikipag-argue ka. Nakikipag-argue tayo pag meron tayong mga ayaw tanggapin sa kanyang mga salita. Kung meron tayong mga ayaw sunurin sa kanyang mga salita. Kung namimili lang tayo ng gusto nating pagsubmitan. Kaya tignan niyo ang sagot ni Pablo sa verse 20. Sa gantong klaseng tanong na galing sa mga prideful at nagmamak sa Diyos, ni-rebuke ni Paul ang rebuke ng objector na yon by answering sa verse 20. But who are you, O man, to answer back to God? And this leads us to our next point. Una, a foolish rebuke of a foolish man. At pangalawa, a wise rebuke of the sovereign God. Ang matalinong pagsaway ng soberanong Diyos. Anong ginagawa dito ni Pablo, mga kapatid? Sabi ni Joel Bicky, hindi sinatisfy ni Pablo ang intellectual curiosity ng objector. Happy Lord's Day po.
Again, ang ginawa ni Pablo dito, sa kanyang pagsagot na, "But who are you, O man, to answer back to God?" Sabi ni Joel Bicky, hindi sinasatisfy ni Pablo ang intellectual curiosity ng mga objector. In short, hindi niya pinatulan ang pag-challenge ng mga mockers sa wisdom ng Diyos. Dinadala ni Pablo ang mga objectors na to sa wisdom ng Panginoon. At nire-remind sila ni Pablo kung gaano kalaki ang agwat ng Diyos sa tao by asking them, "But who are you, man, to answer back to God?" Di ba nangyayari sa atin yon? Una, nagtatanong. Pangalawa, sinasagot naman natin. Hanggang, teka, ba't kapag, di ba, nakikita natin, china-challenge na tayo, naririnig natin sa mga magulang natin, sa boss natin, ba't ka ba tanong-tanong, sundin mo? Di ba, minsan may ganon. Pero arbitrary yon. Ito ang maganda dito, ang sinasabi ni Pablo, Diyos ang iyong tinatanong. Diyos ng karunungan. Isang soberanong Diyos na makapangyarihan at ang gumawa sa iyo, tapos tatanungin mo siya nang may pag-object o ichina-challenge mo siya. So pwede natin maalala dito yung account ni Job. Sa mga marami niyang tanong sa Diyos, sabi sa Job 7:21, "If I sin, what do I do to you? You watcher of mankind, why have you made me your mark? Why have I become a burden to you?" Ano sabi ni Job dito? Nung nagkasala ako, kasi nga, nagkaroon na siya ng sakit. Nung nagkasala ako, O Diyos, ano ang nagawa ko sa iyong masama? Nagkasala ba ako sa iyo? Bakit akong pinipili mong pahirapan? Bakit ako nagiging pabigat sa iyo? Nakita niyo po yung tanong ni Job sa Diyos. At sa dami ng tanong ni Job, nakaka-amaze ang sagot sa kanya ng Diyos. Ito ay makikita natin sa Romans 38 verses 1 to 4. Sinagot ng Panginoon si Job mula sa ipo-ipo at sinabi, "Sino ka na nag-aalinlangan sa aking karunungan? Ang mga sinasabi mo ay nagpapatunay na wala ka talagang nalalaman. Humanda ka, sagutin mo ang aking mga tanong. Nasaan ka nung nilikha ko ang pundasyon ng buong daigdig? Kung talagang may alam ka, sabihin mo sa akin." Nakita nyo? Hinamon ng Panginoon sa forma ng tanong si Job sa pagpapakita, nasaan ka nung gawin ko ang mundo? Hindi diniretso ng Diyos o sinatisfy ng Diyos ang curiosity ni Job kung bakit siya nagsasuffer. Kasi kine-question na ni Job yung karunungan ng Diyos eh. Kaya ang sagot ng Diyos kay Job ay sa tanong din, asan ko nung ginawa ko ang daigdig? Where were you, Job, when I created the heavens? Ano ang parte mo sa universe? Ano ang kinontribute mo sa paglikha ko? In a way, parang sinasabi ng Diyos, ang lahat ay sa akin. Prerogative ko ang gawin ang lahat ng bagay na pleasing sa aking mga mata. Ibinabalik tayo ni Paul sa pagkilala talaga na ang Diyos ay ang may gawa ng lahat, na matagal na nating hindi pinaniniwalaan. Matagal na nating sinusuppress, ay Panginoon, ako ang masusunod sa buhay ko. My life, my choice. Naranasan nyo na po ba yung may pumasok sa bahay nyo? Kapitbahay, kaibigan, at tanong ng tanong, ba't dyan mo nilagay yung sopa? Ba't ganyang kulay ng kortina nyo? Ba't dyan ka nagkakwarto? Mas maganda naman dito, mas mahangin. Ba't ganyan ang kulay ng carpet nyo? Ba't ganyan ang hugis? Dapat square. Bilang may bahay, karapatan mo, di ba? Kung ano ang gusto mong gawin sa bahay. Ganito yung nagiging prinsipyo ng pagsagot ng Diyos sa Job. Anong kinontribute mo nung ginawa ko ang universe? At sabi pa ng Diyos,
Sa pagtatanong ni Job sa Diyos, ine-expose lang ni Job lalo ang kanyang foolishness. Ito ay pagpapakita sa pag-aalinlangan sa wisdom ng Diyos. Na as if, nagkakamali ang Diyos sa pag-allow ng suffering sa Kanya. And what a great rebuke from God sa mga nag-aalinlangan sa perpektong wisdom ng Panginoon. Ganito rin sinasagot ni Pablo. Ang prideful objector sa wisdom ng Panginoon. Anong sabi? Who are you, O man, to answer back to God? Wala kang karapatan. Parang as if mas alam mo ang dapat gawin ng Panginoon. Parang mas alam mo o mas matalino ka pa kaysa sa Kanya. Na dapat ito yung mga pinili mo, ito dapat ginawa mo para masaya ang mundo. Ganun tayong mga tao eh. Di ba? Kaya nga ayaw natin sumunod sa Panginoon kasi papakailaman niya yung ating buhay. Kaya ang ginagawa natin, lumalayo tayo para magawa yung ating mga kagustuhan. Tayo rin mga kapatid, very guilty tayo sa ganitong pagtatanong. Madalas kino-question natin ang Diyos sa awa niya, sa hustisya niya. Pero sino tayo para turuan ng Diyos kung ano ang tamang justice? Anong alam natin si justice? Bias tayo eh. Humuhusga tayo base sa preference ng ating puso. Sino tayo para isipin kung ano ang mas tamang mercy sa mercy ng Diyos? Anong alam natin sa mercy? Na as if mas maawain pa tayo sa Panginoon. It is okay to question God to educate us from His truth. Pero to question Him, dahil nag-aalinlangan tayo sa wisdom niya, dahil sa disbelief natin, iyon ay isang foolishness. Kamangmangan. Yan, tanong, nakailang pag-aalinlangan tayo kung bakit tayo nasa gantong sitwasyon. Nag-aalinlangan ka ba ngayon sa kabutihan ng Diyos kung bakit mayroon kang sufferings? Nag-aalinlangan ka ba sa katapatan ng Diyos sa iyo dahil hindi niya ginagrant ang prayers mo? Nag-aalinlangan ka ba sa pag-ibig ng Diyos dahil kinuha niya ngayon o inalis niya ang mga gusto mo sa buhay? Nag-aalinlangan ka ba kung tunay kang ligtas kasi di mo ma-mortify ang inaayawan mong kasalanan? Nag-aalinlangan ka ba? Kapatid, kung tayo ito, lahat yan ay dumadaan sa perpektong wisdom at mabuting pagpapasya ng Diyos. At di man maunawaan ngayon, di natin man maarok ngayon ang sagot, pero lahat yan ay dahil sa kalooban niya. Kahit naman si Pablo di rin naman niya alam 100% ang kalooban ng Diyos, ang purpose ng Diyos sa lahat ng bagay. Yung thorn in the flesh nga niya, pinapag-pray niya na alisin ng Panginoon. Pero ang sabi lang sa kanya ng Panginoon, my grace is sufficient. Ang kailangan mo ay hindi yung pag-alis sa thorn in the flesh, kung anumang sakit yan o yung problema mo, issue mo sa buhay. Pero ang kailangan mo ay yung grasya ko. At ito ang pinanghahawakan ni Pablo. Hindi ang temptation na mag-alinlangan sa grasya ng Panginoon. At katulad din ni Pablo, di rin natin maaarok yung mga kaisipan natin kung paano magpasya ang Diyos. Di natin maunawaan ang lahat ng kaparaanan niya. Dahil kung lahat ng kilos niya gets natin fully, mas nakakaba yun. Kasi kaparehas lang pala natin mag-isip ang Diyos. Mas nakakaba. Kaya mas may comfort kung hindi natin maunawaan. Ibig sabihin, may mas mataas na kaalaman sa atin na nag-iisip para sa atin. At pag ganun pala, mas makikita natin na may mas mabuti pang nararapat sa atin kaysa sa naiisip nating mabuti sa atin.
Kaya we cannot put God in a courtroom para litisin. Para questionin ang mga plano niya at ginawa niya. Ba't ganyan ang ginawa mo? Bakit nandito kami? Ba't mag-isa lang ako? Ba't nagkawatak-watak yung pamilya ko? Anong ginawa mo? Kasalanan ba ng Diyos yun? Kasalanan ng kasalanan. Kasalanan ng pagiging selfish. Kasalanan ng ating pagkahulog. Kaya we cannot put God kung paano tayo mag-isip din. Kaya nakaka-amaze ang sagot ni Pablo dito since kina-question na ng objector ang wisdom ng Diyos. Sabi niya sa latter part ng verse 20, "Will what is molded say to its molder, why have you made me like this?" Gumamit si Pablo ng imagery para maunawaan ng prideful na puso ang wisdom ng Panginoon. At ang ginamit niya na imagery ay the potter and the clay. At nagpapakita ng sovereignty ng Diyos. Pamilyar na pamilyar dito kaya ginamit ni Pablo yung the potter and the clay kasi pamilyar ang Diyos. Dahil palagi ito nababanggit sa Old Testament. Example na lang sa Isaiah 29:16, ginamit ito na Isaiah sa pag-rebuke sa mga Hudyo dahil sa kanilang mga arrogance at foolishness. In short, mahilig sila magreklamo. Ginamit din ito sa Jeremiah nung nanawagan ang Diyos sa Israel na magsisi sa kanilang disobedience dahil nasa kanyang mga kamay ang buhay ng Israel. He has all the right and power to destroy or bless the nation of Israel. At mananatili pa rin siyang matalino, mananatili pa rin siyang matuwid, mabuti. Nakita po ba natin nung una pa lang, pinapakita na lang Diyos na siya ay soberano. Ang nangyayari ngayong mga panahon na ngayon, masyado nang winater down. Sinugarcoat ang sovereignty ng Diyos. At yung sovereignty ng Panginoon, kinilala na ng tao na nasa sa Kanya at pinapasunod niya na ang Diyos. Nakita po ba natin ang pagsagot ni Pablo? Ang sinagot niya ay about sa sovereignty, sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga ni John Calvin, but Paul placed the will of God in the highest rank of this reason, that it alone may suffice as for all other causes. Ano ibig sabihin? Inilagay daw ni Pablo ang soberanong kalooban ng Diyos sa pinakamataas na posisyon dahil alam niya, ito ang pinakamainam at sapat na magiging dahilan at pangsagot kung nasaan tayo at kung ano man ang sitwasyon natin ngayon. Kung nasa ganitong sitwasyon tayo, ang sagot, yan ang kalooban ng Panginoon. Arbitrary ba? Hindi. Kasi hindi natin siya maunawaan 100%. Pero ang alam natin, mabuti ang Panginoon at walang lumalabas sa Kanya para tayo ay madurog at lalong mapahiwalay sa Kanya. Kung ikaw ay believer ngayon, dumaranas ka man ng pagdurog, seemingly, pero yan ay kailangan dahil pride mo ang dinudurog, hindi ang pagkatao mo. Pride at ego mo ang dinudurog at pinapalitan ito ng mga katotohanan na galing sa Biblia. Kung sino ang Diyos na sinasamba natin ngayon. So meaning, hindi rin sinatisfy ni Paul ang mga foolish curiosity ng mga objector. Pero nirebuke ni Paul sa pag-explain sa kanila ng kalooban ng Panginoon, which will end all conversations. This will end all debates, all the wrongful accusations. Dahil soberano ang Panginoon. Dahil kapag pinag-uusapan na ang kalooban ng Diyos, ang implication talaga dito ay ang ating submission. Di ba? Naalala nyo? Nung tayo ay yung creator at creature relationship, we are owed and obligated to obey God. Pero dahil gusto niya
na kilalanin natin or kilala natin ang sinusunod natin, nagpahayag siya ng mga precepts. Kaya may Bible. Hindi lang siya parang sunod lang tayo na sunod, pero malabo. Sino ba itong sinusunod natin? Ang alam ko, siya lang gumawa sa akin. Pero dahil sa Bible, pinapakita doon, ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang grasya ng Diyos. Ito ang habag ng Diyos. At nakikita ito hindi sa mga history, hindi lang sa mga tao na ginamit ng Panginoon, pero ultimately, kay Kristo. Sabi nga ni Joel Beakey, Paul's rebuke is not arrogant rudeness, but a zealous assertion of divine lordship. Ang gusto talaga ng Diyos, magpasakop. Kaya sa Garden of Eden, gusto niya, may submission si Adan at si Eva. Pero dahil naghahanap tayo ng other schemes, Ecclesiastes 7, nahulog ang tao sa pagkakasala. So meaning, hindi iniiwas ni Pablo. No, reject niya yung pag-iwas na tinanong ng objector tapos hindi niya sinagot ng direkta rin. Sinagot niya ng kalooban ng Panginoon ito. So, hindi ito, sabi ni Leon Duncan, hindi ito katulad ng isang korap na politiko na umiiwas sa mga tanong ng mga taong bayan. At hindi rin ito katulad ng isang guilty na asawa na nagko-commit ng adultery at sasabihin, ganun talaga nangyari na lang. Hindi ganon. Sabi, Paul is not actually avoiding to answer, but giving them the answer. Sa dami ng nangyari sa buhay natin, hindi natin dapat questionin ang Diyos dahil nagdududa tayo. Pero dapat ang response pala natin at maalala natin sa Diyos ay siya ay may full control sa lahat ng bagay. At ang kailangan ay ang pagtitiwala at pagdepende sa kalooban ng Diyos. So ang punto, the inscrutable wisdom of God is not to be questioned, but to be trusted. Kailangan nating pagsubmitan ang napakalawak na kaalaman, karunungan ng Diyos. For His wisdom and ways are far, far beyond human understanding. Na ang kanyang kalooban at karunungan ay napakalawak. Mula kanluran hanggang silangan. Kaya ang sinasagot ni Paul dito, sinasagot ni Paul sa mga foolish na nagmamak sa Diyos, ay ang imagery ng potter and the clay. Ito yung pagpapakita ng mas lalong klarong larawan sa pagiging soberano ng Diyos. Na ang lahat ng gusto niyang gawin, naisin sa kanyang pagmamay-aring putik or creation, ay kaya niyang gawin. Pero ano bang prinsipyo nito? Potter and the clay. Ang potter or ang Diyos bilang potter at ang tao bilang clay. Pinapakita lang nito na ang Diyos ay may full control, absolute freedom sa paghawak niya at pagmolde niya sa isang palayok. At hindi lang sa lahat ng tao, mga kapatid. Hindi lang ang authority niya ay limited sa tao. Ito ay buong creation. Tignan niyo po yung Mark 4 sa account ni Christ. Ito yung sinaway ni Christ, yung hangin at alon na nagkaroon ng bagyo nung sila ay nasa lawa. Anong sabi ng alagad ni Jesus Christ? Who is this man? Even the wind and waves obey Him. Kahit yung hangin, kahit yung alon, sumusunod sa Kanya. Sino tong tao na to? Nakita po natin kahit kalikasan, may otoridad ng Diyos. And even the demons, and even the evil spirits, nung may inalihan sa masamang espiritu na isang tao, ito ay pinaalis ni Kristo at dali-dali silang sumunod. Hindi nila sinabi, ayaw namin. Sumunod sila nang nanginginig pa. Nang may buong takot.
Meaning lang nito, ang otoridad ng Diyos ay para sa lahat ng bagay na nakikita natin. May absolute freedom siya na gawin ang kung anong pleasing sa kanyang mga mata. Sa pagpapakita ng Diyos na siya ang potter, na kung anong naisin niya sa clay, tayo, mga putik, hindi nagpapaalam ang potter sa clay na pwede ko bang gawin sa iyo to? Medyo masakit to, scrape ko ng konti, tatapyasin kita ng konti slight lang. Nagpapaalam ba yung potter? Hindi. At hindi rin pwedeng sabihin ng clay sa potter, bakit ganito yung ginawa mo sa akin? Bakit bilog? Gusto ko square. Ba't walang stars? Again, ang potter ay ang Diyos. At may full authority at absolute freedom sa clay, sa ating mga tao. Again, mga kapatid, ang Diyos ay may lalang sa lahat. Siya ang may-ari at gumawa ng lahat. Sino tayo para mag-object sa kanyang kagustuhan sa buhay natin? And we need to understand that God is the center of all. All things are from Him and through Him and for Him. In short, para sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng kagustuhan niya. Meaning, hindi tayo yung sentro. Huwag nating ilagay ang sarili natin sa pinakataas, pinakagitna ng lahat. Na ang Diyos ay andyan lang at umaaligid at sinusundan ka kung kailan mo gusto. At parang waiter na o-order ka na lang at ibibigay sa'yo. Sa sobrang prideful pa ng tao, iniisip natin na takot ang Diyos na mawala tayo sa Kanya. Iniisip pa natin, worse, utang na loob pa ng Diyos na nagsaserve tayo sa Kanya. Kahit itong salvation natin, mga kapatid, hindi tayo ang sentro dito. Tayo lang ang naging object niya para ipakita ang grasya niya at pag-ibig. Ganon din ang banal niyang puot. Hindi tungkol sa atin ang Christianity. Ito ay tungkol sa Triune God, tungkol sa Ama, tungkol sa Anak, si Jesucristo, at tungkol sa Holy Spirit, ang banal na Espiritu. Hindi tungkol sa atin ang gospel. Though nagbe-benefit tayo dito dahil ito ang power ng Diyos to save us, pero kaya nagkaroon ng gospel dahil sa Diyos. Dahil gusto niya, pinagpasyahan niya. Pinapakita ng gospel ang pag-ibig ng Diyos nang ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para matubos ang kanyang mga pinili. Yes, kinaawaan lamang tayo ng Panginoon. Pero ang ultimate na dapat makita natin dito ay hindi tayo mga nakakaawang nilalang. Pero makita natin dito yung walang hanggang habag at awa niya sa atin. Hindi ibig sabihin kinaawaan na tayo, titingin na tayo sa Kanya. Ang tingin natin kung gaano kalawak yung habag niya sa atin. Na kahit ilang beses tayong nadadapa sa pagkakasala, lagi pa rin bago ang kanyang habag kada umaga. Natitake for advantage po ba natin yan? Natitake advantage po ba natin? Sa habag at pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi niya pinagkait ang kanyang anak na si Kristo para maging handog sa kasalanan natin. Hindi niya pinagkait si Kristo para maging sumpa dahil sa paglabag natin sa batas ng Diyos. So nakita po ba natin? Ang lahat ay nakasentro sa Diyos dahil siya ang potter. Kahit anong ganda ng palayok, ang mas i-honor natin ay ang potter na gumawa nito. Kahit gaano kaganda ang painting, ang ino-honor natin dito ay ang artist. Ganon din sa atin. Sa dami ng blessings, ganda ng output ng Diyos sa ating church, sa pag-purify sa ating buhay, sanctify niya sa atin sa mundo, ang dapat i-honor at papurihan ay hindi yung church, hindi kung sino mga leaders, pero ang ating Diyos na siyang humuhulma sa atin para magkaroon ng beauty.
para maging ilaw tayo kay Kristo. Siyang dapat ma-exalt. Sa kalagitnaan natin ngayon, siyang dapat ma-exalt. Hindi kung sino man. Kaya ang challenge natin, una, we have to give our absolute dependence to God. Since ang Diyos ay ang Father, nasa kanyang mga kamay ang buhay natin. Ang implication ng pagiging nasa kamay niya ay pagiging dependent ng clay sa Father. So we must be dependent sa Diyos. Hindi kaya ng clay hulmahin yung sarili niya sa magandang hugis. Hindi niya kayang pumorma ng kung ano man kung walang Father. Nakita niyo po ba? Kung walang magmumolde, kung walang hahawak, kung walang maglilid sa paghulma, walang mangyayari sa putik. Void pa rin tayo. Kung walang humulma sa creation, di ba, void sa Genesis 1, walang creation. Kaya ang tanong sa atin ngayon, dependent ba tayo sa Panginoon? Ngayon nalaman na natin na hawak pala tayo ng soberanong kamay ng Diyos, tinitake advantage ba natin ang pag-molde niya sa atin? Pag-shape niya sa atin? Kasi sabi ni Paul sa Philippians 1:6, hindi pa tapos ang Diyos sa atin eh. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 3:18, and we all with unveiled face, nakakakita ng ebanghelyo, na regenerate, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image kay Kristo, from one degree of glory to another. Hindi pwedeng stagnant tayo. Sinong potter ang humawak ng clay na as is pa rin ang itsura ng clay? Di ba meron siyang plano? Meron siyang napipicture sa isipan niya, at yung napipicture niyang isipan niya, hindi na-influensyahan kung ano yung clay, pero kung ano siya at kung sino siya. Ginagamit yan ng Panginoon para mamolde tayo sa kabanalan kung meron tayong mga struggles. Kung may mga problema tayo ngayon, instrumento yan ng Lord. Pinapadaan niya tayo doon para tayo ay mahubog sa imahe ni Kristo. Kaya nanlalaban ka ba sa kung ano ang kagustuhan sa iyo ng Diyos ngayon? May mas gusto ka bang ibang bagay kaysa sa binigay sa iyo ngayon ng Diyos? Wala ka bang contentment dyan kung ano ang meron ka? Si Kristo? May mas gusto ka bang ibang lugar kaysa kung saan ka ngayon nilagay ng Diyos? Kapatid, mabuti ang potter. Sa paggawa ng palayok, unang-una, minimake sure ng potter na walang bubbles na ang clay. Ang ginagawa niya, pinipress niya, minamasa niya, ni-stretch niya, dinidikdik niya ulit, paulit-ulit, hanggang matanggal ang mga impurities. Hanggang mawala na yung mga bubbles, mga hangin. So, ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Dinidikdik niya tayo, hindi para durugin, para lumambot ang puso natin. Ang daming hangin, ang daming pride. At pag nalilesen na yon, lumalambot na yung puso natin, nagkakaroon tayo ng pagsunod na sa Kanya. Ito yung outcome. Lumalago yung ating obedience sa Kanya, kung ano yung plano niya sa atin. Tinuturuan niya tayong dumepende sa wisdom niya. Di ba, sa nagmomotor, ikaw yung driver, tapos yung nasa likod mo, kakanan ka, yung gusto nung nasa likod. Kaliwa, kaliwa. Di ba ang hirap? Kung ano yung gusto ng driver. Ganon din sa potter. Hindi pwedeng pag yun ang hinulman ng potter, kakaliwa ka, dahil yun ang gusto mo. Hindi. Dependency sa kamay ng Diyos. Tinuturuan tayo na ito ang kalooban ng Diyos. Bihit. Kahit mahirap. Kung yan naman ikaka-glorify niya, at ikalalago ko sa plano niya. We have to remember our finitude or finiteness. Limitado tayo. Wala tayong pwedeng ipagyabang sa Diyos, ang ating potter. We have to remember, ang Diyos ay nagbe-baby talk lang. Para maunawaan natin siya. Di ba? Nagsalita siya.
Nireach out tayo through His revelation para maunawaan natin. Sa kakarampot nating isipan, akalain mo yon may pumasok. Dahil yun ay sapat na ginawa. Kumbaga, sapat yung ating isip na ito lang dapat pumasok kung sino ako. Pero excited ba tayo? Darating yung araw na marireveal ang lahat. Ganun pala nangyari, kaya pala ako nag-backslide. Ganun pala nangyari, kaya nagkaroon ako ng struggles. Ganun pala nangyari. Makikita mo lahat. Pero for now, ang alam natin, may plano ang Panginoon at yan ay kalooban niya. At yan ay mabuti. We have to remember na kinondensen niya lang si Jesus Christ sa atin. Hindi nga niya in-spare ang kanyang anak para sa atin. Ang problema, we deny God's sovereignty. Instead of our total dependence, resistance ang ating response sa Kanya. His sovereignty is reminding us that what we are, kung sino tayo and who God is. At nagpapaalala na tayo ay pagmamay-ari niya. Believer ka man o hindi. Kristiyano ka man o hindi. Pagmamay-ari ka niya. Kinreate ka niya. Itanggi mo man ito o hindi, pagmamay-ari ka pa rin ng Panginoon. Tanggi mo pa rin ito o hindi, Diyos mo pa rin siya. Kaya nga it doesn't matter kung sasang-ayon ka ba sa kalooban niya at sa paraan niya. Kasi ang nagmamatter dito ang Diyos na hinayag niya ang kanyang sarili sa creation. Kaya mas ma-appreciate natin ngayon yung RPW. Ang sola scriptura. Dahil ang salita niya, absolute authority natin believers at church, na humuhulma, sinasanctify tayo ng kanyang katotohanan. Hindi yung aking sinasabi na ito gawin mo, pero nakasulat. Ito ang gawin nyo dahil ito ay makakabuti sa inyo. At included din dito ang pagiging partners natin sa kanyang goals at purpose. Di lang natin ine-enjoy ang Diyos, pero partners tayo dahil tayo ay pamilya niya. Meaning, dedepende tayo sa Kanya at proactively mag-o-obey sa Kanyang salita. Yan ang una nating challenge. Absolute dependence sa ating Panginoon. Pangalawa, authentic reverence to God. Ngayon, nalaman natin na ang Diyos ang may alam ng lahat, including ang future destiny natin, at walang makakalagpas sa Kanyang mga paningin. Kung ano man bagay o sitwasyon, mas lalo tayo magpapatira pa sa kanyang paanan para magsamba at magpasalamat. Sumamba at magpasalamat. Mas magdadala sa puso natin ang exaltation ng Diyos sa lahat ng bagay at kung sa lahat ng kahit sinong tao. Mas mananalangin tayo at mas lalo tayong hihingi ng guidance sa Kanya through His wisdom. Mas palaging gugustuhin niya natin na i-assist tayo sa lahat ng ating gagawin. Kasi kung siya pala yung potter, di ba? Mas makikita natin na ayaw na natin yung hahayaan natin na walang pumapasok na katotohanan sa ating isipan. Kasi yung katotohanan, yan yung humuhulma sa ating isipan, ang kanyang salita. Ayaw na natin yun. Dahil nakakabahala, nakakatakot pag ma-realize mo na ang ginagawa mo na pala ay hindi yung katotohanan o yung salita ng Diyos o yung mga pinag-uutos ng Diyos na galing sa Biblia. Pero ang ginagawa mo na pala ay yung iyong mga kagustuhan. Kung ano yung mga preference mo. Kung ano yung mga maluwag sa'yo. Marirealize mo na, uy, wala nang pumipigil sa akin. Pwede ko nang gawin to. Nakakatakot yun, kapatid, pag hindi ka na pinipigilan. Kasi isang marka yun ng judgment ng Diyos. Glimpse yun ng judgment ng Panginoon. Kaya kailangan may pumapasok sa ating katotohanan dahil ito ang magko-comfort sa ating puso at isipan. Again, hindi masama magtanong sa Diyos. Kung ito ay isa ikalalago at mag-satisfy ng uhaw mo sa Kanya. Dahil sa bawat pagtanong natin sa Panginoon, alam niyo po,
This brings us to the amazement of who He is and how God He is. Kahit sa mga taong nagtotont sa Lord, kala nila na ibababa nila ang Diyos, kala nila nasisira nila ang Diyos, pero baliktad. Nagiging foolish sila sa mga pagtatanong, pagmamak sa Diyos, at mas lalong na itataas ang glory ng Panginoon. Mas nag-glorify ang Lord pag na-unpack ang mga infiniteness ng kanyang attributes, ang kanyang mighty power at incomprehensible wisdom. Anong mangyayari sa kanila? Mga foolish na ito na nagmamak, mapapahiya sila. Masasilent sila. Pero tayo mga believers na ang daming tanong pa natin na gusto natin kunin sa Bible, ang dami nating inaaral para sa ating kauhawan, ang mangyayari sa atin dito ay mahahumble at masasanctify at makikita natin si Kristo na lumalaki sa ating buhay. Sa mga wala pang pananampalataya kay Kristo na nakakarinig ngayon, kung may nakakausap ako na walang pang Kristo sa kanilang buhay, maniwala ka man dito sa sermon na ito, sa mensahe na ito, mananatili pa rin Diyos siya ng buhay mo. Hindi nga lang ikaw sumasamba sa Kanya, pero Diyos siya para ikaw ay hatulan at i-condemn. Mananatili pa rin siyang Diyos, kahit i-reject mo siya, mananatili mo pa rin siyang Creator na walang pwedeng gumawa sa'yo kundi siya lamang. Kung napansin mo, dinidikdik dito ang believers sa kanyang prideful heart. Ano pa kaya sa mga wala kay Kristo? Ang kailangan mo ay hindi new set of friends. Hindi mo kailangan ang mga yoga o yung mga psychology na pag-aaral, mga self-help na studies. Pero ang kailangan mo ay ang Ebanghelyo, si Kristo. Bitawan niyo po yung inyong pagkakaunawa sa kaligtasan na ikaw ay maliligtas dahil nagpe-pray ka naman, na palagi ka naman nag-church. Ang pamilya ko ay kabilang sa Kristiyanong pamilya. Matagal na ang aking angka na nagsiserve. Therefore, ako na rin ay ligtas. Bitawan niyo po yan at ikapapahamak niyo po yan. At hindi niyo po namamalayan. Baka huli na ang lahat. Magugulat na lang kayo sa resulta o outcome. Na kayo pala ay nandun na, na-reach niyo na ang end of destruction na hinanda sa iyo ng Panginoon. Pero kung ikaw ay nakikita mo naman, you have all the power at conviction na maniwala kay Kristo na namatay siya sa krus para sa iyong kasalanan, para sa aking kasalanan, para sa lahat ng mga kasalanan ng mga naririto, ikaw ay maliligtas. Ikaw ay hindi mapapahamak. Pagsisihan mo ang lahat ng kasalanan mo, simula pa nung ikaw ay nagkaroon ng isip. Pagsisihan mo ang lahat ng pagre-rebelde mo, paglabag mo sa kagustuhan ng Panginoon at pagsunod mo sa iyong mga sarili. At nawa, panalangin ko na ikaw ay kaawaan ng Panginoon. Hingin mo ang kanyang awa at grasya. At sabi sa 1 John, ang lahat ng lumalapit sa kanya humihingi ng forgiveness, nagre-repent sincerely sa kanilang mga puso, ay patatawarin ng Panginoon. May kapatawaran, kapatid. Kahit gaano pa katigas ang iyong puso, katigas ang iyong kasalanan, kung kahit gaano pa ikaw kasira, na akala mo hindi ka nakatanggap-tanggap sa Panginoon, nagkakamali ka. Ang pinipili niya at sinesave niya ay yung mga sira. Hindi niya sinesave ang mga tingin ng mga tao sa kanilang sarili ay wala nang dapat ayusin at kumpilihin. Naparito si Kristo, nung siya ay nag-incarnate para mag-save, pagkamatayan ang mga mahihinang nilalang. Nawa, dalangin namin na makasama ka namin sa isang pananampalataya kay Kristo, kay Gospel. At nawa ay bigyan ka, looban ka ng grasya ng Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this morning sa aming narinig na mensahe. We pray, Lord,